Magandang umaga po. Ako po si Jimmy Bondok, isa pong musikero. Ngayon po'y abogado, isa rin pong dating public servant. At ako po ay una nagpapasalamat sa PDP na sinamahan pa ako ni Senator Robin Padilla upang mag-file ng aking COC. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos na dinala niya ako dito sa yugto na ito ng aking buhay, and to my family at sa lahat ng mga naging teacher ko, mga teacher, total teachers, ngayon, month. And to the greatest teacher, of course, Raboni, to my Lord, maraming salamat. Ako po ay tatakbo bilang senador sa 2025 na elections. Matagal na po akong boses ng ilang sektor ng lipunan, ng music industry, private, public, and now even the legal profession. At nais ko pong gamitin ang boses na ito upang i-institutionalize ang anti-corruption. Gumawa po ng isang mabisa na batas na tuluyan ng wakasan ang korupsyon sa Pilipinas. Kaya sana po, samahan ako ng mga nagtitiwala sa akin at sa lahat po ng nakasalamuha ko sa buhay na alam na ang puso ko po at ang aking kakayahan ay gagamitin ko para paunlarin talaga ang buhay ng Pilipinas sa wakas. Ako po ay si Jimmy Bondok, isang boses at isang senatorial candidate under PDP Laban. Maraming salamat po, Sir Jimmy. Tanong po, Gab Humilde, PTV4. Good morning, sir. Nasabi niyo po kanina na nais niyo rin pong maging boses ng entertainment industry po sa Senado. So, kung pala rin po kayo manalo, sir, ano po yung mga panukala po ninyong batas na nais po ninyong ihain? Nang dapat ma-recognize natin ay ang music and entertainment is an economic force and the labor force. At ang puwersa na to ay hindi pa optimized sa ngayong panahon. Hindi tulad sa ibang bansa na gamit ito. Sa Senado, of course, ang kapangyarihan niyan ay mag-concur sa mga treaties. We can encourage the adoption or the creation of treaties para po tayo ay magkaroon ng pag-ugnayan sa ibang bayan and to exchange talent and our music force, no? Para umunlad ang turismo at makilala ang kultura ng Pilipino globally. Okay, John, Inquirer.net. Sir, morning. Good morning. So should you secure a seat, sir, in the Senate, will you be aligned to the opposition or will you join the administrations among the senators, sir? You know, ako po ay tumatakbo sa ilalim ng PDP Laban. And I am a good follower, I'm a good soldier. But I also believe in pursuing policies, no, instead of pure party lines. So ako po ay loyal na PDP Laban. And I will also be loyal to the best policies. Sir, just a quick follow-up. Are you still loyal, sir, to the former President Duterte? Absolutely. Siya po ay aking kaibigan. At ang isa po sa aking talagang layunin ay patibayan ng best of the Duterte principles. Okay, thank you. Next, Gyro, Rappler. Hi sir, good morning. Good morning. Nabanggit niyo po na loyal pa rin po kay President Duterte, and during your speech earlier, ang isa po sa mga magiging platform niyo if ever po ay anti-corruption policies Yes, po. number one. Yes sir. What can you say sir that President Duterte is now facing a plunder complaint filed with the Department of Justice? Yes. Well, that's what the courts are there for. No? So, tayo ay talagang susunod na lamang sa very time-honored principle na innocent until proven guilty. At ako na po, bilang kaibigan niya, ay sigurado naman na ang lahat ng ginawa ng ating nakarang Pangulo ay the best interest of the people.
Sir, just last follow-up for me, sir. In 2020, sir, you were among the vocal critics of the ABS-CBN, sir. If you become senator, sir, what are your policies, or what will be your policies to safeguard press freedom in the Philippines, sir? Thank you, sir. The franchise issue is a very different issue from press freedom. As an artist, ang kalayaan po ng pamamahayag ay napakahalaga sa akin. At para sa akin din po, natutuwa akong makarinig ng balita na lahat ng mga, or halos lahat ng mga naapektuhan ng trabaho dati dun sa kaganapan na yon ay may mga trabaho na, and I think the network is doing well. Para sa akin, yung mga issues dati na kinaharap ng network ay dapat dinigin sa tamang korte para matapos ang issues about tax, labor, at lahat pa ng mga pinaratang sa kanila. But I only have the best wishes for their workers and even for their management. And finally, I hope magkaroon ng magandang pakikipag-ugnayan yung management at yung legislatura so that if ever a franchise is granted, it would be granted under the best conditions. Okay, thank you po. Gerard Nabal from Malaya. Sir, Si Gerard. Sir, Ay. sir, good morning. Sir, as a former official of PAGCOR, sir, what can you say with the recent announcement of, not recent, but yung ban on Pogo, sir? And yung, kung ano po yung kinalabasan ng pag-flourish ng Pogo sa Philippines? Thank you. Napaka-masalimuot na issue talaga ng Pogo. Sa isang banda, kumikita po ang bayan dyan at hindi galing yan sa pera ng Pilipino, kundi galing sa banyaga. Sa kabilang banda, maraming social disturbance na nagaganap. So para sa akin, that is really, I think, an executive and legislative prerogative. Depende talaga yan sa wisdom ng nakikita nung nakaupo. At ngayon, in their wisdom, nakita nila sa senaryo ngayon, it is best to shut it down. So I respect that. Follow-up. But sir, are you in favor of it, sir? Being one of the former officials of PAGCOR? You know, and I'm not evading, no, I'm making sure very clear yung answer ko. Ang mga gaming issues is very reliant on existing conditions. Ano ba yung klima, no? Kung ang conditions ay maganda, na pwede siyang paandarin, na hindi magkaka-social disturbance, hindi magagalit ang ibang bansa sa atin, if we're able to create it that way, at walang mga social friction, then it's a good economic force. Dahil nung pandemic, marami po sa naitulong natin sa social fund ay galing sa fees from Pogo. Pero again, I'm only in favor of it if it is performed well, regulated well, and under the right conditions. Which is why binabalik ko po yung sagot ko dun sa executive and legislative prerogative talaga yan. Depende sa sitwasyon. Okay, thank you. From SMNI po, MJ. Hi, MJ. Morning, sir. Attorney, good morning. Good So morning. what is your stand on weaponizing Senate investigations or Senate probes that sometimes, in the name of native legislation, that sometimes, or many times, borders to court investigations? Mga kalabisan, sir, na mga pag-iimbestiga sa Senado. Alam niyo po, kung ako ay mag-identify ng 3 lamang na plataforma sa aking legislative agenda, ang isa doon ay ang ibalik ang diplomasya sa Senado. This is without criticizing the current slate batch. Dahil po, dapat talaga mag-back to basics tayo kung ano ang trabaho ng 3 sangayin ng gobyerno. If it is truly in aid of legislation, dapat gawin. Pero naniniwala po ako na kahit siguro kalahati ng dinidinig, kuminsan, sa 2 bahay, ay nararapat na dalhin sa korte who are properly equipped. No? So I am not against investigations. Kailangan lang po piliin kung ano ang dapat talagang dinidinig na nasa mata ng buong bayan. 8 minutes is tapos na po. Okay, thank you. Maraming Maraming salamat Sir po. Jimmy. Good morning to everyone. God bless you.